So, are you ready? Hallelujah. Pero ba't dapat na? So, maraming mga Levites. Alam niyo po naman yung Levites, ano? Grupo ng mga naglilingkod sa templo. Mga worshiper, yan. Mga naglilingkod din sa templo, mga priests. Like Moses is from the Levites clan. Moses. So, marami mga Levites, hindi talaga po ito ni Haring David. Bilang mga worship leaders na naglilingkod sa tabernakulo. Mababasa po natin ito sa 1 Chronicles chapter 6 verse from 6:31 to 32. No? Hindi ko na bubuksan sa inyo. But you can open it after our service. You can verify it kung tama po yung mga ibinigay kong verse. Si Asaph ay isa po sa mga lalaki na naglilingkod sa templo, isa sa worship leader. Actually, si Asaph ay hindi lamang worship leader. He is also a composer and also a seer, o sabihin, propeta. So, nakikita niya ang mga bagay na naisipakita ng Diyos. Ito naman ay dinadaan niya sa mga tula at awit. Ibinabahagi niya sa bayan ng Panginoon. Ang mga tungkulin ni Asaph ay detalyanong ilarawan doon sa chapter 16 po ng 1 Chronicles. Doon makikita natin yung detalye na kung saan ay pinakita ang mga tungkulin ni Asaph. So ang ating po ngayong karakter na pinag-aaralan ay si Asaph. Sabihin po natin kahit yung nasa sa Zoom, nasa FB, Asaph. Asaph. So sa wikang Ingles po, ang spelling ay A-S-A-P-H. Hindi po ito yung as soon as possible, Asaph. Sa Tagalog naman, nung isali nila, A-S-A-F ang ginamit. Asaph. Asaph. Ayon po sa 2 Chronicles, chapter 29, verse 30. Nakikita niyo po sa inyong mga screen. Kapwa sina Asaph at David ay dalughasang mga awit at makata, manunula. No? Nabanggit din ni Asaph bilang isang seer o propeta. Ang mga anak ni Asaph ay nabanggit sa 1 Chronicles chapter 25, 1, 2, and Chronicles sa 20 verse 14 at sa Isra chapter 2 verse 41. So mga verses po na binigyan. Ang mga anak na lalaki ni Asaph ay malamang na isang pangkat ng may mga kakayahan bilang makata at mga awit na sumusunod sa yapak o apak ni Asaph bilang kanilang tinatawag na, tawag nila nun Panginoon or Master. Bilang guro, pangunahin nila ginawa. So pati mga anak niya, siyempre sumunod sa kanyang apak. So ang karakter natin ay si Asaph, isang makata, isang composer, isang seer or prophet. At marami siyang sinulat. Actually, ang mga sinulat na awit ni Asaph ay yung chapter 50. It is wrote, ito po ay, ang sumulat ito ay si Asaph sa Psalms, chapter 50. Sa Psalm 73 hanggang 83 ng Book of Psalms. Ang author na yan ay si Asaph. No? So, halos lahat yan ni David. Pero yung mga verses, yung mga chapter na yun, si Asaph ang author. Para din siyang si David. Seer, mga awit, no? Worship leader, si David din, sabihin po siya, bagamat hindi si David Levites, he is from the tribe of Judah. Pero si David din ay isa ring worshiper. No? Katunayan, pinamunahan nga niya ang kanyang bayan sa pagsamba. Okay. Ang mga musikero at mga awit ng simbahan sa ating panahon ay maaaring isalang-alang sa espiritual o tawagin din natin mga lahi o angka ni Asaph, mga Levites. Alala ko yung isang kaibigang pastor, ang pangalan ng church, Levites of Christ. Mga awit, ibig sabihin, sila yung mga tagapaglingkod sa templo, mga awit. Si Asaph ay likas na matalino.
Okay? Matalino si Asaph. Naintindihan niya kung saan nagmumula ang mga gift at ginagamit niya ang kanyang musika upang papurihan at sambahin ang Diyos. Upang iparating ang salita ng Diyos sa pangailangan ng mundo. No? Alam niyo, kailangan po ng ating mundo, lalo sa ating panahon, na marinig ang salita ng Diyos. At ito po ay isa sa tungkulin o gawain ni Asaph na iniligay sa kanyang balikat ng Panginoon. So sa awit 73, buksan natin yung awit. Actually, binasa ko po yung awit chapter 73. Binasa ko siya, pero ilan lamang po mga versikulo ang ating babanggitin. Doon po sa verse 3 to 5, naiinggit ako nang makita ko na ang mayayabang at masama ay umulan. Sabi ni Asaph sa kanyang awit. Malulusog ang kanilang mga katawan at hindi sila nahihirapan. Okay? And verse 5, hindi sila naghihirap at nabagbagabat tulad ng iba. So, naiinggit si Asaph. Bakit? Dahil nakita niya yung mayabang, yung mga makasalanan, yung mga tao kung saan ipasaway, sila pa yung umuunlad. Sila pa yung malusog ang pamumuhay. Sila pa yung parang walang mga problema. Ano? Diba? Sa awit 73 verse 28, ito naman ang nalagay. Ngunit minabuti kong maging malapit sa Diyos. Kayo, Panginoong Diyos, ang pinili kong kanlungan upang maihayag ko ang lahat ng iyong mga ginawa. So, yun ang isang tungkol niya sa talagang ihayag ang mga bagay na ginagawa ng Panginoon. Katulad din sa ating kapanahunan, tayo mga mananampalataya, tayo mga mananamba, alam niyo po, ang pagsamba sa Diyos ay hindi lamang para sa worship leader, no? Hindi lang ito para sa mga nagumawin. Sabi na, tinuro po ng salita ng Diyos sa atin, sa aklat ng John chapter 4, verse 24, hindi ko po inilagay yan sa screen o sa aking PowerPoint, na darating ang panahon na ang Diyos nga ay dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan. At lahat ng sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa Espiritu at katotohanan. So, ito po ay tumutukoy sa ating mga mananampalataya. We are called not only to be saved, but also to be a worshiper of the living God. So, pwede tayong tawagin din ang mga anak o mga lahi ni Asaph. Lahi tayo ni Abraham, pwede rin tayo nasa lahi ni David. Ibig sabihin, lahi tayo man ng mga anak ng Diyos. Lahi din tayo ng mga mananamba. Bagamat may mga tao talagang pinagkalooban ng magandang pinig, kaya ng mapupos, kaya ng tugtog, umawit, ano? Pero hindi man, wala ka man ng kakayang ito, binigyan ka naman ng karapatan at pagkakataon ng Diyos na purihin natin ang pinakamataas, ang pinakakarapat dapat na tumanggap ng papurit pa sa salamat. Walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Amen? So, kahit sa ating mga mananampalataya ay hindi nalilingid ang mga pangyayari o kaganapan o naranasan ni Asaph sa kanyang panahon. Kung ano yung naranasan ni Asaph sa kanyang panahon, nakikita niya sa ibabaw ng mundo. Ito naman ay nararanasan din natin ngayon. Ano ang mga bagay nito? Tulad ng malimit natin narinig na kasabihan. The nice guy finishes last. Ano ibig sabihin nun? Na ang mga mabubuting tao ay siyang nagwawagi sa bandang huli. Sabi ng iba, ay ganuman daw nagtatagumpay ang mga tao sa on the end of the day, magtatagumpay pa rin ang kabutihan. At yun naman ang tama. At yun naman ang tunay na mangyayari. So, kahit naman sa pelikula laging ang nagwawagi ay yung mabuti. Bagamat may pinapat akong pelikula, nagtagumpay yung masama, pero merong disclaimer sa bandang huli. Sila'y nahuli pa rin, sila'y nagdusa pa rin ang kasalanan. Sapagkat yun naman talaga ang tunay. Kahit ang sine, ang pelikula, mga katang-isip ng mga tao, ay hindi maitanggi na sa bandang huli, ang mabuting tao pa rin talaga ang nagtatagumpay. Amen? Tama ba yun? So, kung hindi ganun ang napanood yung pelikula, baka iba yung napanood yung sine. Pero yung napapanood yung pelikula, mga ganun. Kahit po yung sa mga English o mga bagong pelikula. Hinilingit sa ating mga sa ating paningin
o sa ating naranasan, mula na kayo magkabata, nakakita tayo ng mga negosyante ng daraya. Pero yung mayaman pa rin. Naalala ko nung ako'y nag-printing, minsan meron akong isang client, nagpapagawa. Napakamura, pero sa kabila nun, ginagawa ko ng buong sikap kung ano yung hinihingi niyang quality. Wala namang masyadong, hindi mas sobrang masaya, pagamat hinihinging quality. Pero ginagawa ko. Minsan, kinakailangan mo ng ilang patong para makuha. Noon, hindi pa ako gumagamit ng plastic. Ano pa noon? Kung tawagin yung mga rubberized paint. Yung mga klase kami na ginagamit na ink. Actually, yung rubberized, hindi naman talaga siya rubberized. Naging rubber lang pag natuyo. Pero yun ay tinitimla rin lang yun. Galing lang yun sa mga ginagamit namin mga chemicals. Pinaghahalo-halo and then makakaproduce ka ng isang rubberized paint. At yung sinasabi kong isang client ay lumapit sa akin. Selo ang tawag sa akin, Selo. Dapat naman ikali kung kahit pa paano medyo maging wise ka. Yan ang sabihin. Yung sinasabi nyo maging wise, alam nyo, dalawang hulugan ng maging wise sa mundo. Ang isa, maging matalino ka, maging marunong. Pero isang pagiging wise, pag sinabi ng iba, mandaya ka. Yun ang pagiging wise sa mundo. Dapat yung ibig sabihin, dapat naman ilagay mo na kaunting daya ang iyong, kasi hindi ka yayaman pag hindi ka ng daya sa pagdidiwas. Okay mong hindi lang. Sabi ko. Oo yan, nakamute. Siguro kung yung iba man yung magawa mo, basta ako kung ano yung pinangako kung yung tama, ay nakikita. So may mga negosyante na nakikita tayo ng daraya. Ito na sa timbangan, sa suka, o sa construction man, bagamat ang specification dapat ay 6 na sakong samento, gagawin lamang 5. No? Dapat ganito kalalaking bakal, ginagawa nilang undersize. No? Dapat ang bakal ay simbilog ng ganito kalaki, gagawin lamang nila, pabawasan nila ng konti. Siyempre nakakabawas sa puhunan. So, pero sa kabila noon, yumayaman pa rin ang mga negosyanteng ito. Mga makasarili at mga nagsisinungaling na mga manggagawa, mga empleyado. Pero minsan, sila pa rin yung napupromote. Sila pa yung umaangat. Di ba? Parang it's unfair. Naalala ko si Elias at si Jewel, yung anak ni Bamba, nung hindi pa naka-quarantine, nung malaman ni Jewel na ang kanyang mami dahil kasama kami, ay meron ng vaccine. Ay binibiro mo sa Jewel. May vaccine na kami, pwede na kami mamasyal. Sabi niya, bakit kami wala pa? Sabi niya, it's unfair. Tapos ngayon naman, nagka-COVID yung family, maliban kay Jewel at David, yung dalawa niya anak. So, yung si Elias, ay nagka-COVID. Actually, yung bata nagkaroon ng symptoms. Medyo sinilat ng isang araw, tapos nagkaroon ng konting ubo, tapos nawala na, tapos sa sumunod na araw, mga 3 or 4 days, walang panlasa at pang-amoy. Sabi nga ng bata, oh, Mami, I taste nothing. I smell nothing. Pero ay, kung gusto naman si Elias, nakakain ba? Uwi ka, kanina ka, 2 chicken Jollibee pa, kinain. Wala pang panlasa yun. Hinahanap daw ang lasa, kaya daw nakadami. Pero nung malaman niya kami 2 ng vaccine, nasabi ni Elias, oh, it's unfair. No? So, ganun din tayo minsan sa ibabaw ng mundo. Minsan naisip natin, parang hindi parehas. Bakit yung alin itong sinungaling, itong sipsip, itong nandaraya sa oras? Minsan, sila pa yung napupromote. Sila pa yung umaangat sa pwesto. Diba? No? At maging ang mga tiwaling politiko, wala naman akong tinutukoy. Magaling yung mga tiwaling politiko, no, hinahanap lamang ay posisyon, karangalan, para lang sila magamit ang alang posisyon sa pagtututo, sa pagkita. Naalala ko ang sinabi ng isang presidente ng Amerika. Kung hindi ako nagkakamali, hindi naman si Abraham Lincoln. Ang may sabi niya, kapag ang isang politiko ay umaman sa kanyang tungkulin,
asahan mo, siya ay crook. Ibig sabihin, siya ay masamang tao. So, dapat pa isang politiko, hindi mayaman, okay lang. Siyempre, mayaman ka na sa diyan. Pero yung isang pumasok ka sa tungkulin na ikaw'y ordinaryong tao, tapos aalis ka sa tungkulin mo hindi napakayaman, sigurado, ginamit mo ang iyong posisyon para magpayaman. Kaya ito may nagkurap o ginamit ang posisyon, still, you are a crook. Ang sabi. At yun ang totoo. Dapat, hindi natin, sapagkat ang pagiging politiko hindi masama. Politics from the root word policy. Pero kaya po ito nagiging masama ay dahil po doon sa tao na pumapasok. Dahil meron siyang ibang motibo. Hindi para lang maglingkod, kundi para magpayaman. Pero sa kabila noon, sila pa nakararanas ng tagumpay. Sila pa rin yung binoboto ng mga tao. Di ba? Sa ibabaw ng mundo. At para sabihin natin, bakit? It's not fair. Samantala nakakita tayo ng mga tao na mas karapat dapat, mas matuwid, hindi man perfecto ay mas may kakayanan, mas qualified, nasubukan na siyang panungkulan at naging malinis ang pangalan na paunlad ang ginawa ang mga tungkulin. I give you an example, bagaman sinisiraan, hindi ko siya kinakampanya dahil hindi naman yata nila like Alan Peter Cayetano. He's a good man. Maaaring sa iba, hindi siya masyadong nakikita. Negative kasi alam niyo naman sa pero I know him. Dahil kaibigan siya ng kaibigang pastor, ilang beses ko na siyang nakaharap, at mula pagkabata, lumaki siya sa church. At talagang matuwid. At lahat ng hinawakan sa gobyerno ay makikita natin, hindi ko siya kinakampanya. Hindi ko alam, hindi naman siya kandidato president o vice president. Bahala kayong iboto. Pero ibig sabihin, mula sa pagkabata, lumaki sa iglesia. At meron siyang mentor, nagpapabantay na baka nga si mabukso pag nasa pagkakas. At lahat ng hinawakan na posisyon sa gobyerno. Pero, number 2 pa, 2% pa lang sa survey, kasi ganun talaga. You cannot please everyone. At pag ikaw pa hinakita, magaling sisira. Alam nyo, sa politika, gano'n, pag nakita ikaw may potensyal, mabango ang pangalan, mahusay, gusto ng tao, asahan mo. Sisimulan ka ng sirain bago ka paliwan. Pero sa kabila noon, yung mga tiwali na politiko, sila pa nakararas sa tagumpay. At sila pa yung nakapagsusulong ng kanilang mga personal na agenda. Kaya napapagdudahan natin ang daan na makamit ang isang mabuting buhay. Napapagdudahan natin, paano ang ulan ng mundo? Kaya nga yung iba, hindi kahit yung ibang tao, hindi lang, minsan pati Kristiyano, no, nasabi lang, wala na talagang pag-asa kung ulan ng Pilipinas. Kahit sino, kahit na sino ikaw maging pwesto, puro ikakurap. Yun ang nagiging pananaw. At minsan, kahit Kristiyano, minsan tingin natin wala nang pag-asa sa ibabaw. Oo, merong pag-asa. Ang Panginoon ay nagsabi sa kanyang salita, anong sabi? Doon sa kanyang tinurong panalangin, Panginoon, mangyari ang iyong kaluban sa langit, maging dito sa lupa. So, naniniwala ako sa langit, wala akong pasaway ng mga empleyado. Naniniwala ako sa langit, wala po doon mandarayan. Naniniwala ako sa langit, wala doon tiwaling politiko. At yun ang kalooban ng Diyos na mangyari. Okay? Kaya kasabi, tinuruan tayo kung paano manalangin. Bakit para nga masama ang isang ulan? Habang tayong mga ordinary tao, mahirap, o yung mabubuting tao, o yung mga tao nagsisikap na mabuhay sa katwiran, ay parang tila nilalampasan lamang, inaapak-apakan, at minsan siya pang napapagsamantalahan. Hindi rin po ako komunista at nagsasabi tayo mag-rally, ipaglaban ang ating karapatan. Di ba? So, sabihin, pero sa totoo lang, minsan yun ang nangyayari sa ibabaw ng mundo. At kung iyong titignan, parang tila wala ng pag-asa naman. Bakit alin kami nabubuhay sa katwiran? Siyempre, sa kaunti mo lang pagkakamali. Hindi ko pwede sabihin, ang Kristiyano hindi nagkakamali. Pero pag nagkamali ka kahit kaunti, sigurado gusto kong pag-usapan. Pero minsan, kung alin yung mga, pero pag ikay may pera, mayaman, kahit pa 3, 2, 4, 5 ang iyong asawa, ibuboto ka pa rin ng tao.
Di ba? Kahit na minsan kita-kita lang ikaw simpleng buhay, yumaman sa pamumulitika, iboboto ka pa rin ng tao. At kung alin yung mga taong matuwid, siya parang hindi pinapansin. Bakit? Parang it's unfair. At tingin natin, parang hindi yata ito karapat-dapat na mangyari. Okay? Kaya nga, maging si Asa na ating binasa, si Asa, ay nakaranas din ng kaparehong kalagayan ng problema na katulad din ng ating naranasan. Nakita din ni Asa ito sa kanyang panahon. Bakit ang mga makasalanan? Bakit itong mga taong pasaway? Bakit itong taong masasama? Sila pa yung umuunlad. Kahit nung una pa pala. Hindi lamang pala sa ating panahon. Panahon pa ito ni David. Panahon pa ito ng lumang tipan. Nangyayari na kung anong nararanasan natin ngayon, nangyayari din ito noon. Tama po ba? Nangyayari din. Nakita ito ni Asa. Bakit? So, at nasabi niya sa kanyang sarili, ano pa ang silbi ng pagiging matuwid? Ano pa ang silbi ng pagiging mabuting tao? Ano pa ang silbi ng aming pagtitiis at pagtsatsaga? Ano pa ang silbi ng pagiging matuwid? Kung ang umuunlad din lamang naman ay ang mga masama. Okay. Are you following? Sa katunayan, inamin ni Asa na ang kanyang pakikibaka dito ay napakalalim na halos maging dahilan ito upang siya'y manlupaypay. Isa nakapanlulupaypay, di ba? Alaman mo namang tama ka. Alam mo may kinakatwiran. Pero minsan ikaw pa yung pagbiyastahan. Ikaw pa yung ibabas. Kaya paano kang ibas? Huwag ka na masyado mag-post. Huwag ka na masyado mag-comment. Mag-like ka na lang. Heart. Yan. Smile na lang. Kasi pag nag-post ka pa, ako, may kukontra lagi sa'yo. Yan ang social media. At yan malaya. At you cannot please everyone. You cannot please everyone. Kahit gaano kabuting tao. Sayang lang. Sayang lang yung pagpapaliwanag mo sa social media. So, unless you are authorized, you are well-known, or you are isang agency na talaga kilala. O maybe, kahit pa sabihin nagkakamali rin ng mga mainstream media, like ABS-CBN, GMA, Channel 5, yung mga news center nila, kahit pa paano, meron silang kredibilidad. No? Kahit pa paano, kung hindi man 100%, hindi sila nagkakamali. Kahit pa sinasabi lang, ano naman sinasabi, kasi ako yung sa GMA, ako maliit na nung ano ba sinasabi nila? Nalimutan ko na yung dahil kasi ako nangapanood ng TV. Kaya sabi ni Mike Enriquez, walang kinikilig. ano ba sabi niya? Walang kinikilig. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Walang pinoprotektahan. Servisyo. Totoo lang. Pero minsan, nagiging bias din, ano. But anyway, inamin ito ni Asap na yung kanyang paiba kasi ibabaw ng mundo ay halos hindi niya alam kung napakalalim na maging dahilan ito upang malupaybay ang kanyang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Sabi nga ng awit 73 verse 13, bakit ganoon? Nagtanong si Asap, bakit ganoon? Tama ba? Bakit ganoon? Naalala ko yung mensahe kagabi ni Bebe. Pakinig ako Alam niyo, pag si Bebe lang yung mensahe, pakinig ako. At ako, maganda talaga. Lahat naman sila kaya. Pakinig ko. Kasi si Cindy, wala yung mensahe, pinapakinggan ako. Lahat naman sila siyempre pinapakinggan. Pero siyempre, kasi bakit? Sila kasi mga kabataan. Yung mga kabataan. Kami mga kabataan, alam na alam namin yung mensahe namin. Alam na namin. Yung mga kabataan, minsan, nagugulat ka, saan sila bumubugot ng ganitong mga revelation? Kasi naman si Taris, si Bata, kasama pa sa kabataan. Si Bata. Kaya ako, pag mga kabataan nag-mensahe, talagang pinapahinggan mo mabuti. At na-amaze ako. Sabi nga sa kagabi yung sinabi ni Bata, kung narito ka lang, Panginoon, parang meron siya,
Sinisisi niya ang Diyos. Kasi kaibigan ka pa naman niya. Ganun din ito si Asa. Bakit ganoon? Mas mabuti pa yung kay Marta. Personal na karanasan niya kay Lazaro, namatay ang kanyang kapatid. Kaibigan pa naman ni Jesus. Itong si Asa, buong paligid nakita niya, bakit ganoon? Same. Pareho rin dilema. Hindi po si Secretary Dilima sila. Pareho din pong dilema. Pareho din pong problema. Pareho din himutok. Sabi niya, bakit ganoon? Wala bang kabuluhan ng pagiging malinis kung pamumuhay at paglayo sa kasalanan? Sabi po ng verse 13. Wala bang kabuluhan ang pamumuhay ko sa katwiran? Ang sabi po ni Asaph. Pero doon po sa verse 13, tinapos niya yung talatang 13 at tinanong ni Asaph kung ano ang kanyang pagsisikap ay manatiling dalisay at malinis na walang kabuluhan. Okay. So, bakit kaya naging ang kanyang saloobin at pananaw? Si Asaph ay mabilis. So, kung kaya doon sa kanyang sariling saloobin at pananaw o sa kanyang nasa saloob, mabilis si Asaph nung bumaba, nung siya'y makasamba at makapagpuri sa Diyos. Na-realize ni Asaph, meron siyang nalaman, merong na-reveal sa kanya, meron siyang natuklasan, merong nahayag sa kanyang buhay. At ano po ito? Sa verse 17. Pero, nang pumunta ako sa iyong templo, sabi ni Asaph, doon ko na unawaan ang kahinatnan ng masama. Nalaman ni Asaph ang tunay na dulo, ang tunay na future. Kaya dapat pala, hindi lang tayo tumitingin sa bagay na nangyayari sa paligid. Katulad din ni Marta. Di ba? Kasi ang nakita lang ni Marta, yung present na kasalukuyan, yung patay na si Lazaro. Pero tingnan niyo po si Jesus. Di ba? Saan natin mababasa sa John chapter 11. Tatawa mo ba yun? John chapter 11. Oo, ikaw nag-mensahe mo kagabi. John chapter 11, anong sabi niya? Pupunta ako kay Lazaro. Gigisingin ko siya natutulog. Sabi niya, akala ng mga alagad, tulog lang si Lazaro. Pero sabi nung the following verse, alam ni Jesus, patay na si Lazaro. Ibig sabihin, alam niyang kaya niyang buhayin. So alam ng Panginoon. So ang Panginoon, hindi tumingin sa kasalukuyang kalagayan. Alam niya kasi, na sa susunod na araw, kaya niyang buhayin si Lazaro. Ganun din po si Asaph. Ito yung natuklasan niya. Na darating ang panahon, alam niya kung ano ang mangyayari sa mga taong nagpapatuloy sa kasamaan. Sa isang negosyanteng nandaraya, sa isang empleyado, kasipsip, pasaway, mayabang, makasarili, na kahit na sila'y umuulan sa isang politiko na tiwali, na kahit na sila'y tila nagtatagumpay, alam nila sa bandang huli. Alam ito ni Asaph. Sa mga taong masama, na tila sila nagtatagumpay, na alaman ni Asaph kung ano ang kanilang magiging kahilinatnan sa katapusan. Amen? So sa templo, nung si Asaph ay pumasok, naalala ni Asaph ang kadakilaan ng kanyang Diyos. Yun po yung mahalaga eh. Yung kailangan natin, lagi na tayo ay nasa presensya ng Panginoon. Kaya po napakalaga ng mga pagdalo. Mahalaga ng panambahan, katulad po ng ating Sunday celebration. Mahalaga po ito. Mahalaga yung ating mga life group. Sapagkat kung tayo nare-repress, na kapag ang Diyos ay kumilos ang kanyang banal na espiritu, sapagkat alam natin, ang templong tinutukoy ng Panginoon ay hindi naman yung literal na templo, kundi yung presensya niya. Yung mga tao nagkakatipon sa kanyang pangalan, tinatawag tayong templo ng Diyos. Amen? Church. Kaya napakalaga po ng mga pagtitipon, napakalaga ng fellowship, napakalaga ng ating pananalangin, na huwag nating kalilimutan, napakalaga ng ating pag-aaral sa Diyos. Kaya naalala ni Asaph, ang lahat ng bagay, na-reveal sa kanya. Natuklasan niya, at muli niyang naalaala na ang aking nga palang Diyos ay dakilang Diyos. Hallelujah!
We have a great God. We have an amazing God, an awesome God. Sa pagsamba niya, naalala niya ang halaga ng kawalang hanggan. Naalala niya ang buhay ko nga pala hindi lang sa buhay nito. Ang buhay ko nga pala hindi lamang itong kasalukuyang nangyayari. It is just a part of the process. Tandaan po natin, hindi ito ang ating kasakdalan. No? This is not our stature and maturity. We are just, tayo po'y dumadaan lang sa proseso ng buhay. Like David, si Goliath, bagamat kinatakutan ito ng mga Israelita, hindi si Goliath ang calling ni David. Alam naman natin, sa aklat ng Chronicles, o sa Chronicles, binanggit doon, si David tinawag para alagaan ang bansang Israel at pagpastulan. David is called to be the pastor at siya rin yung shepherd ng bansang Israel. Yun ang kanyang calling. Ganun din tayo tinawag ng Panginoon para kanyang maging mga anak, mga mananagumpay. Di tayo tinawag ng Panginoon para laging pahirapan. Kung dumadaan man tayo ng kahirapan, dumadaan man tayo ng mga pangyayari katulad ng karanasan ni Asaph, na kung saan nakikita natin ang masamay sa nagtatagumpay, alam natin, ito'y bahagi lang ng proseso. Amen? Bahagi lang ng proseso. At sa magitan ng panalangin, naiintindihan niya na higit ang kabutihan ng pagsunod at pagtitiwala sa Diyos. Sa magitan ng kanyang panalangin, pagsambal, pagpupuri, naunawaan ni Asaph, kahit ano pang ginagawa ng mga taong masama, sila may nagtatagumpay para sa akin, mas mabuti pa rin ang magtiwala at sumunod sa Panginoon. Hallelujah! Para tapusin yung isahan. Pwede nang tapusin, okay na yun eh. Di ba? Mas mahalaga yung pagtitiwala at pagsunod sa Panginoon. Paano nga ba tayo dapat mamuhay bilang mga mananampalataya? Number 1, mamuhay sa mananampalataya, hindi sa mga bagay na nakikita. Sabi ng 2 Corinthians 5:7, sapagkat namumuhay ako sa pananampalataya at hindi ayon sa mga bagay na nakikita. Alalahanin natin na sundin ang pagkatawag sa atin na lumakad sa pananampalataya at hindi sa paningin. Ano man tayo, tinawag tayo ng Diyos upang kanya maging bayan, lakaran natin ang pagkatawag sa atin ng Panginoon. Ano bang pinapagawa sa atin ng Diyos? Huwag mong tingnan kung bakit nagtatagumpay ang masama. Sumunod tayo pagtiwala sa Diyos. Amen? Like Abraham, he trusted the Lord. Hindi niya sigurado, hindi niya alam ang kanyang pupuntahan. Ang sigurado lamang niya, tinawag siya ng Panginoon. Sa John chapter 12 verse 10, hindi niya alam, pero nagtiwala siya sa Diyos. Nasaksihan mismo ng mga mata ng mga alagad ni Jesus na siya'y namatay sa krus. Ngunit ang katotohanan na kanilang natuklasan ay ang kanyang tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Kaya kahit anong gawin sa mga alagad, alam ba natin ang mga alagad po ay iba-iba ang kanilang naging karanasan na kahirapan. Meron sa kanilang ipinakurin. Meron sa kanilang ihulog sa kumukulong mantika. Pinatay hanggang batuhin hanggang mamatay. May ibinitindi sa punong kahoy. At hindi lamang ganun, kundi pabaliktad pa, katulad ni Pedro. No? Meron namang pinatay sa magitan ng pagpugot ng ulo. Iba-ibang kahirapan ang naranasan. Pero sa kabila noon, nagtiis pa rin sila nagtyaga. Bakit? Hindi sila tumingin sa bagay na nakikita, kundi sa pananampalataya. Nakita ng mga alagad ang kahalagahan. Ito'y kanilang natuklasan na ang lahat ng bagay ay napagtagumpayan na ng Panginoon Jesus. Laban sa kasalanan, maging ang kamatayan. Ito ang huling kaaway na pinagtagumpayan ng Panginoon. Kaya kahit tayo mamatay, may katiyakan tayo bilang Kristiyano na muling bubuhay sa uling araw. Amen. Nakita ng mga mata ni Asaph ang masama na umuulan. Ngunit ang katotohanan ng kanyang natuklasan ay magiging isang walang hanggang kapahamakan na walang sa mga taong wala ang biyaya ng Diyos. Nakita niya. Kahit pala nagtatagumpay sila, tila nagtatagumpay, pero kahabag-habag naman. At nakalulungkot ang sasabihin ng mga tao, hindi nabubuhay sa ilalim ng biyaya ng Diyos. Nanananas sa sarili nilang posisyon, sariling kayamanan,
nanananga sa kanilang sariling mga taktika, gimmick, pandaraya, tila sila'y umuulat at tingin nila. Kaya nga po, tingnan natin po yung mga nagtutulak. Di ba yayaman nila? Sila'y kag-aaral sa sakyan, ang laki ng bahay. Ang mga anak pinag-aaral sa mga magandang pa. Ito naman ay hayag naman sa lahat. Di ba kita natin yung anak ni Napoleon nasa Amerika? Yung sasakyan niya, yung pamumuhay niya. Talaga, kala mo mga anak ng Reyna, mga prinsesa talaga. Dahil pa yung ibang mga anak ng mayayamang Pilipino. Pero, kalulungkot naman ang nangyari sa banang. So, on the long run, kailanman ang kasamaan ay hindi pwedeng manatili sa ibabaw. Laging sila'y may katapusan. Amen? Ang ating mga mata ay nakikita ang mga masama na tila nagwawagi sa buhay. Ngunit dapat nating tandaan. Anong sabi po ni Asaph? Ngunit ako, minabuti kong malapit sa Diyos. Sa kabila ng mga pangyayari, sa kabila ng ating nasasaksihan, mas mainam pa rin, mas mabuti pa rin, at higit na mas maganda pa rin gawin ang patuloy na lumapit sa Diyos. Hallelujah! Higit pa ito sa kayamanan. Importante na tayo may masaganan. Pero wala nang higit pa. Ang isang pamumuhay na alaman mo kasama mo lagi ang Panginoon. Amen? Ang pagsunod kay Jesus ay sulit o ito ay karapat-dapat. Ito ay sapat. Ang pagsunod sa Panginoon. Sulit ito. It's worth it. Naalala ko yung mensahe naman ni Unan ng isang araw. Kung ano daw ang iyong worth, ano daw ang halaga mo. Sulit. Sulit ang pagsunod sa Panginoon. Hindi ka pwedeng malugi. Kapag ang Diyos ang inuna mo, sigurado wala kang lugi. Kung dumada ka man ng mga trials, pagsubok, testing, tandaan mo, ang kalooban ng Diyos hindi upang ikaw lugiin, kundi upang ma-develop lalo sa iyong mahuhuga sapagkat pinaghintay sa iyong higit pagtagumpay. Amen. Hallelujah. Ang pagsunod kay Jesus ay sulit. Ang mamuhay sa kadalisayan at kabanalan ay karapat-dapat. Ang pagtitiwala sa kanyang mga paraan, sa kanyang mga plano, at sa kanyang panahon ay karapat-dapat dahil siya ay karapat-dapat. Amen? Karapat-dapat ba ang Panginoon? Amen. Karapat-dapat siyang purihin. Karapat-dapat siyang sundin. Karapat-dapat siyang sambahin. Karapat-dapat siyang paglingkuran. Amen? Amen. Hallelujah. Pangalawa pong bagay, huwag mamuhay sa laman kundi sa Espiritu. Like si Asaph as a worshiper. Siyempre, napakahalaga na ginagawa. Diba sabi, ang worshiper ay sumasamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan. Dahil ang Diyos ay Espiritu. So mamuhay tayo, huwag sa laman, huwag sa ating flesh, huwag sa ating pita ng laman, kundi sa Espiritu ng Diyos na naghahari dapat sa ating mga buhay. Romans 8:12-17. Kaya nga mga kapatid, may pananagutan tayo, ngunit hindi sa laman. Kaya hindi tayo dapat mamuhay ayon sa laman. Verse 13. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo ayon sa laman. Subalit kung pinapatay ninyo sa magitan ng Espiritu ang mga gawa ng laman, kayo'y mabubuhay. Hallelujah. 2 Corinthians 12:7. At upang hindi ako magyabang dahil sa mga kahangahangang bagay na ipinapahayag sa akin, binigyan ako ng isang tinik sa laman na nagsilbing sugo ni Satanas upang ako'y pahirapan. Ito nga'y upang hindi ako magyabang. So, ano kung minsan ay dumaranas tayo ng paghihirap? Ano kung minsan ay nagkakaroon ka ng karamdaman? O minsan ay parang ikaw pang inaapakan? May mabuti palang po sa Panginoon. Ayaw niya tayo magtiwala. Ayaw na tayo magmamalaki. Ang gusto niya lagi tayo magtiwala. Sapagkat ang tao nagtitiwala sa Diyos, doon ka makatatanggap ng fullness ng kanyang biyaya, ng kanyang pagpapala. Kailangan nating palalahanan ng ating mga sarili, ang ating laman.
na mas mahusay pa rin na manatili at manirahan sa kanyang biyaya. So, kaysa sa i-enjoy natin ang kita ng laman. Yes, we have a flesh. We have our fleshly desire. Meron tayong eyes, meron tayong damdamin, meron tayong... At masarap talaga yung daming pagkain. Masarap talaga yung nagagawa mo yung mga bagay na gusto mo kahit ayaw ng Diyos. Masarap sa pakiramdam. Pero alam natin, ito'y pansamantala lang. Sabi nga ng ibang pilosopo, alay, kahit ako'y ma-impyerno, ay yan naman ikaw nag-invento ng mga beer, ala, ay hindi sa impyerno rin ang punta. Ay gusto ko kasi impyerno at marami ganong ala. Pero tuloy ika ang aming ligaya. Mabuti sana kung sa impyerno o sa hell ay merong pagpar, meron pa doon mga sugalan, meron pa doon papayan, meron pa doon kalokohan. Wala na po doon gano'n. Doon po ay ang makikita natin ay ang mga tao'y nahihirapan dahil merong uod na din namamatay. At may apoy na sumusunod sa kanilang alip. So, wala na mo yung inuman. Are you with me? So, mas piliin pa rin natin na manatili sa biyaya ng Diyos. Kaysa sa mga bahay na ginto, mga masayang na nagbubuhat sa kanya yung mga tinatawag na mga material na bagay, mas masaya pong mabuhay sa kanyang pag-ibig. Na kahit may ginasas sa simpleng bahay, kung bahay niyo na tahanan ay puno ng pag-ibig. Kaysa mga material na bagay, at mas pinagpapala ang nagpapatuloy sa kanyang mga plano kaysa sa pagkakamit ng kayamanan na ito'y panlupa lang. Kaya sabi ng Bible, mag-ibong kayo ng kayamanan. Hindi lang dito sa lupa. Huwag dito sa lupa. Kailangan natin dito yung kayamanan habang tayo naririto, habang tayo ginagamit ng Panginoon. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon, katulad mo ng pandemya nito. Ganun man kaganda ang iyong bag na binili. Hindi ko sinasabing masama ang iyong ginawang pagbili. Pero nadaanan natin yan. Ganun kaganda ang iyong damit, ang iyong pantalon, mamahalin man yan. Pero sa panahon ito, hindi na masyado na-appreciate. Tama ba? Unang, dati kailangan natin ng magandang damit. Kailangan natin ng magandang bag. Kailangan natin ng magandang sapatos, magandang singsing, magandang kwintas, magandang relo. Pero saan ka na nanatili? Lagi ka lang naman naroon sa iyong bahay. Nagsiselfone. Kahit pa ang cellphone mo, anong itsura niyan. Hindi na rin nakikita ng iyong kaibigan. Ilagay mo na lamang. Makapag-selfie muna sa aking iPhone 30. Ayun, at least, ay na-iPhone 30. Wala pa yata ng iPhone 30 na. So, di ka tulad dati talaga. Pag pumasyal ka. Ngayon, ang kailangan mo, may mask. Kailangan mo, may face shield. At yung iba pa talagang halos balot na balot ang katawan. No? May gulubong pa. No? Kita natin yung mga frontliners. Diba? Halos wala nang makita. Mata lang nila ang naasilip. Mayroon pang face shield. Well, shield pa nga lang mga. So, pinapakita lang ng Panginoon sa ating panahon. Makita natin ito, lalo na sa ating Panginoon palataya. Na mas mahalaga pa rin yung ikaw ay nabubuhay sa ilalim ng pag-ibig ng Diyos. Kahit yan ay tuyo o kamatis, ay masarap pa rin kumakain. Kaya pa rin magpasalamat. Alin natin ayun, nakatatakot kumain sa mga restaurant. At kumain man kayo, hindi na rin ma-enjoy. Bakit? Magkakalayo. Pero mo, sa isang restaurant, ikay naririnig. Kahit asawa mo saan sa kakain, doon sa kabila. May harang pa kayong plastic. Tama ba? Yes. Kung kumain kami sa araw, naguto kami sa daan. Naroon kami sa SM, kumain kami tatlo magkakaroon. Alam niyo ba? Naroon ako sa kabilang table. Naroon si Sister Stella. Sino ba tayo sa kabilang table magkakaibalan? Eh, magkakasama. Ay, ganito talaga eh. Kumain ka na lang. Ganun talaga eh. So, bakit po nangyari ang mga bagay ito? Para sa ating mananampalataya, napakalaking lesson ito. Yung pinapakita ng Diyos, wala talaga sa mga bagay na magdali. Eh sa bahay, kahit pa paano,
magkakasama kayo kumakain. Hindi kayo makapag-abutan na kailangan pa-order. Ay, ang gusto ko i-orderin yung isang baka. Huwag na. Kasi social distancing. Hindi bali na medyo mahal. Kahit isa ng order pa. Siguradong wala nang tukuha. Ganun ang nangyayari ngayon. Ano? So, madali ba ang sumunod kay Jesus? Kung ating tatanungin, hindi. Hindi madali. Kung sa atin lang ang sariling lakas at kaya. Itong ating gagamitin, hindi mo kaya sumunod kay Jesus. You will try, pero merong isang lalaki sa Bible. Pasunurin siya, sinusunod ang utos ng Diyos. Lahat, kung nagpapatay, kung mga nalunyaw, kung nagtatakaw, kung pagpingin ka sa anak mo mahina. So lahat, nagagalang mo yung mga ulang. Sabi ng Panginoon, abay, malapit ka na sa kanya ng Diyos. Imagine, hindi mo nakapasok. So sabihin, ano ba dapat mong gawin? Okay, ito gawin mo. Pagbili mo lahat ng ari-arian, pamigay mo sa mahihirap, sumunod ka sa akin. May nalungkot ang lalaki. Tumaligod at umalis. So hindi madali ang sumunod sa Panginoon. Meron nagsabi, Panginoon, susunod ako sa iyo. Kahit saan ka pumunta. Sabi ng Panginoon, may nunggaan, asong gubat ang mga ahas. Meron silang tirahan sa gubat. Pero ang anak ng tao lang matulungan. Ibig sabihin ng Panginoon, imposibleng makasunod ang isang tao, hindi nagtiwala na ang pamamahay sa Panginoon. Amen? Sabi niya sa Panginoon, tama na, susunod ako, mamamaalam na ako sa amin. O palidibig mo lang ang aking tatay. Di ba sabi? Hayaan mo na mga patay sa mga patay. Ang nag-aararo ka, dapat doon tumitingin sa tudling. Hindi palimuli mo sa likod. Alam niyo ba yung tudling? Yung nag-aararo. Tinutudling yan eh. Hindi naman, ang nag-aararo, hindi pa ganyan ha. Hindi tinutudling. Pagpalik mo. Diretso kayo. So, madali bang sumunod sa Panginoon? Hindi. So, makita natin sa sarili lakas. Kailangan ba ng maraming pagsisikap? Yes. Kailangan natin ng maraming pagsisikap at tiis. Ito ba ay madaling o komportableng daan? Ang pagsunod ba sa Panginoon ay komportableng daan? Hindi. Hindi ito komportable. Hindi ito madali. Pero ito ang tanong, karapat-dapat ba na magtiwala at sumunod sa Kanya? Big yes. Karapat-dapat na magtiwala at sumunod sa Panginoon. At ito ang natuklasan ni Asaph. Karapat-dapat na Diyos ay sundin at pagsunod. Amen. Hallelujah. Karapat-dapat ba? Ngayon, ay dapat mong alalahanin na maging karapat-dapat ang Diyos, ang halaga ng Kanyang biyaya, ang pag-ibig, ang kasiyahan sa buhay para sa Kanya, na lahat ay higit sa anumang iniaalok ng mundo. Wala nang pwede pang pumantay sa hayang ibigay ng Panginoon sa Kanyang mga anak. Kaya karapat-dapat laban na siya'y purihin at sundin. Amen. Karapat-dapat ba? Yes. Karapat-dapat na purihin ang Panginoon. Karapat-dapat na siya'y paghibuan. Ito'y natuklasan ni Asaph. Natuklasan niya. Huwag tayong malungkot. Alisin na natin ang ating paghimuto kung may mga tao mang tila umuulan sa kabila ng mauulan sa asamaan. Sa kabila na sila pa yung sip-sip, masamang ugali. Sila pa yung may short. Ang tala ako'y mabait. Hindi naman ako kapangitan. Bakit ako'y single pa rin? Pero hintayin mo yung karapat-dapat na ilalan sa iyo. Mas masarap ang isang relasyon na alaman mo ang Diyos at ang Diyos. Amen. Para sa mga kabataan. Kaysa sa isang relasyon na pinilit mo o ginamit mo lang yung sarili mo. Sabi nga doon sa Aldab, mas din naman ako ng Aldab. May tamang panahon. Yes. There is an appointed time for everything. Hintayin natin yung panahon ng Diyos para sa atin. At yun ang mahalaga. Kasi sa kabilang buhay naman, sabi ng iba, ako, iba, actually, nag-focus yung mga, kahit ako minsan, till we meet you again. Kung namamatay ang sa buhay, diba? Kikita tayo muli paalam, o karaniwan ganyan sila sabi ko paalam. Kaya sa huling pagkikita,
Siyempre, pag alaman ko ang namatay isang tunay na Kristiyano, sasabihin ko, sa muli nating pag-ibig. Pero pag hindi ko sigurado kung Kristiyano, hindi ako nagko-comment. Kasi, alam mo, makipagkita ko sa kanya, kasi siyempre mo, siyempre, hindi ako nagko-comment. Pero pag alam ko kumain na pala, sinasabi ko, pag hindi ko sigurado, nilalagay ko lang, paalam. Kasi hindi ko sigurado kung ano makikita eh. Yung iba nakalagay, sana, gabayan mo kami. No. Actually, ang pwede lang bumabay sa atin habang tayo nasa ibabaw ay ang Diyos. At tayo, sa isa't isa. Yung namatay mo lang ngayon bumabay, tapos matatao ka sa multo. Ang multo po ay hindi yung tao, hindi ka walang tao. Hindi po yung demon spirit. No? Mga paro-paro, ano sinasabi nila. So, lagi ng mga ganun. Tapos sabi, makakasama ka namin, magiging masaya tayo. Alam niyo ba sa kabilang buhay, wala na naman doon pag-aasawa. Wala na doon ligawan. Wala na rin doon inggitan. Wala na doon pakyutan. Lahat na doon cute. Di ba? Hindi mo kailangan doon ng mga luta tayo. Wala na. May forever pala. Meron forever sa kabilang buhay. Forever single. Lahat tayo doon ay, wala na doon pag-aasawa. Kung tutuusin, wala na rin doon gender. Lahat tayo doon man. Sabi ng Bible. Created by God. Made by the Lord. Amen? Yun po yung aking interpretasyon doon. Wala nang pag-aasawa. Yung nasabi ng Bible wala nang pag-aasawa. Ibig sabihin, wala na doon yung desire mo sa opposite sex. Ang iba na doon, genuine na doon ang mga tao. Hindi na doon, wala na doon pang-kunwari. Kahapon lang sa Channel 7, pinanonood ako. Yung babae talaga naman, lagi niya sinisiraan yung kanyang biyanan kasi nakulong. Pero iba pala yung kanyang motibo. Ang motibo niya pala ay makuha yung pera ng kanyang syota. Para pag nakuha niya, lilipad na siya ng kanyang tunay na mahal. Kaya sa isibawo ng mundo, pwede tayo manloko ng tao. Pero on the long run, at the end of the day, ang katotohanan ay siyang magiging. Wala pa itasama ng sino. Wala nang higit pa. Karapat dapat na Diyos ang ating piliin, sundin at papurihan habang tayo ng buhay. Amen. Tayo po'y tuwayo.